At atin pong ihanda na yung ating pong mga sarili sa presensya ng Panginoon nang sa ganon sa okay po. Magandang umaga po sa ating lahat. A blessed morning to each and every one of us. Dito po sa ating pong iglesia sa umagang ito at sa ating mga kapatid na nariyan po sa online na nakatutok po ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinagpala ang araw na ito dahil hindi po ganong kalakas ang ulan. Tamang-tama lang pang warm yung ating po mga sarili na sa mga nagdaang mga araw ay talagang napakainit, pero ngayon binigyan po tayo ng medyo malamig na panahon ng Panginoon, kaya napakabuti ang Diyos. At sabi po, bago po tayo magsimula, gagawin ko na po yung announcements para po magtuloy-tuloy na po tayo mamaya. So, sa kada buwan, ito po yung ating pong pangangatlong linggo sa buwan ng October. Sa buwan ng October po, at napakabuti ang Panginoon dahil pangalawa ko na po ito sa buwan ng October. Napakarami namin kasi sa Women in God's Service Ministry. Kaya naman mga kasamahan ko ay medyo may karamdaman pa, pero alam ko na ang Panginoon ay pagagalingin na po sila nang sa ganon sa mga darating na linggo, sila naman po ay makakadalo na. So sa ating pong sa Sunday celebration, meron po tayo kada Sunday po ng 9 o'clock. Ang mga leaders ay narito na ng 9 o'clock para sa preparation at maigi ng ating pong mga kapatid. Bago mag 9:30 ay narito na rin po sila. So ang official na start po ng service natin is 9:30. Kada linggo po yan. At ito po yung natutunghayan din ng ating mga kapatid na nasa online. Kaya po kung mayroon po kayong mga karamdaman, kayo po ay tumutok lamang po sa ating pong via FB Live para po kayo din po ay makadalo pa rin sa ating pong gawain. And every Saturday po ay meron po tayong Leaders Life Group na ito po ay yung ating pong mga leaders ay nag-aaral, nagmi-meeting, nagpaplano at ginagawa yung ating pong mga tungkulin. Nang sa ganon po ay kada Sunday na ating pong gawain, kahit na weekdays, tayo po ay naka-tune in pa rin po sa mga gawain ng Panginoon na ang mga leaders ay nag-uusap. Nang sa ganon ay maisaayos, maisagawa pa rin ang mga gawain ng Panginoon even on weekdays po. And we have Night of Empowerment kada Friday po, 7 p.m. pa rin po. Ito po ay ginagawa ng sa ganon pagkatapos ng isang linggong pagkapagod sa trabaho, sa pag-aaral at other activities na ating pong ginagawa araw-araw, ay tayo po ay muling ma-empower doon sa pagkikinig ng mensahe ng Panginoon. Ang sa ganon ay ma-replenish yung ating pong mga pagod na naiubos at tayo po ay magkaroon muli ng lakas, hindi lang po physically, but lalong spiritually. Kada Saturday po ay mayroon po tayong ginaganap na music ministry rehearsals po ng ating pong mga taga-music ministry. At sila po ay naghahanda para sa kinabukasan na praise and worship service ng iglesia. At we are encouraging din ng mga kabataan na mayroon pong potential na maging member ng music ministry in any area po. Pwede sa guitar, pwede po sa organ, sa drum. Para nang sa ganon ay mayroon din train na kahalili ng ating pong mga kapatid sa music ministry. So you are invited to join the music ministry. So walang bata o may edad, lahat ay invited. Pwede po kayo maging member ng music ministry.
And then we have a new outreach in Binangonan. Ito po ay ginagawa kada third Sunday. This month ay meron po tayo sa October 25. Gagawin po doon yung by God's grace ay mayroon pong gagawing acceptance po doon. May mga kapatiran na tayo na tatanggap at ipag-pray natin na matuloy kasi it has been 3 weeks na, two Saturdays na na-postpone yung gawain doon. At ipagpatuloy po natin ipag-pray na magtuloy-tuloy po ito at ipagpatuloy din na ipanalangin ng mga leaders na magampanan po natin ito dahil Saturday po yon na araw na dapat ng pahinga, ngunit napakabuti ang Panginoon dahil siya yung nagpapalakas po sa bawat isa sa atin. So those are the activities of the church sa loob po ng isang linggo at sa buwan. So susundan po natin yung mga yan at para patuloy po tayong update po sa mga gawain. So, bago po tayo magsimula, babasahin ko lamang po sa Psalms 25, verses 6 to 7. It says, "Remember, O Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for you, Lord, are good." Shall we all rise and pray? Hallelujah. We praise you, Father. Thank you for your grace, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na mabuti. You are gracious, Lord, a compassionate God, slow to anger, Lord. Panginoon, you are full of mercy. And above all, Lord, you are a holy God. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, we are humbling down, O God, before you, Lord. Indeed, O God, we remember, O God, how compassionate you are. We are sinners, Lord, before you. Kaya, Panginoon, kami po ay humihingi, O Lord, ng inyo pong paglilinis. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at alisin, Lord, yung mga bagay, Panginoon, na makababalang, Panginoon, sa amin pong malinis na paglilingkod. Yung amin pong puso na tunay na ihaharap namin ngayong umaga na walang iniisip kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang Diyos, O God, na mapagpatawad, Panginoon, sa kabila, Lord, ng amin pong mga kalikuan, sa kabila, Panginoon, ng amin pong mga kabisihan, sa kabila, Panginoon, ng marami, O Lord, na mga iniisip, O God. Clouded, O Lord, with all those anxieties, worries, O God, mga trabaho, Panginoon, na nakaka-feel in, Lord, sa aming puso, sa aming mga isipan. Kaya naman, O God, less lang, Lord, yung naibibigay namin, Panginoon, na panahon sa iyo. Kaya, Panginoon, sa araw ng linggo, Panginoon, sa umagang ito, man lamang, O Lord, ay maibigay namin, Panginoon, yung 100%, O God, na presensya ng amin pong mga isipan, ng amin pong mga puso sa umagang ito. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa inyong pong paglilinis. Salamat, Panginoon, ang mapang-unawa, O Diyos na amin pong nakilala, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapatawaran, Panginoon. Salamat sa paglilinis, O God. At tunay, O God, na sa umagang ito, Lord, kami po ay makatatayo, kami po ay makakikilos dahil alam namin, O Lord, na hindi sa ganang amin na kami po ay nagkagaganap, kundi, Panginoon, dahil sa habag mo, kundi, Panginoon, dahil sa pagpapalakas mo, kundi, Panginoon, we have the confidence, O Lord, that we have a good Father, O God, that is standing on behalf of us, Lord. Salamat, Panginoon.
Sa umagang ito, Panginoon, amin pong idinadalangin ang buong, O God, service na ito, Lord. Simulan mo, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita. O Lord, we pray, O God, for our pastor, Lord, that you will continuously, O Lord, give him the wisdom, the freedom, the power, the strength, Lord, to minister your word this morning. Panginoon, na ikaw, O Lord, ang makita sa kanya. Itago mo siya, Panginoon, sa likuran ng iyong cross, Panginoon, at alam ko, O Lord, na kung ganun, O God, ang inyo pong gagawin, ang inyong presensyang makikita, ang kalakasan mong makikita, ang kapangyarihan mo ang makikita. Lalagana, Panginoon, ang iyong salita, hindi lang sa iglesyang ito, maging, Panginoon, yung nakatutok, O Lord, sa online na ito, Panginoon. Dalangin namin, O Lord, that you will continuously, Father God, open up our minds, our spiritual eyes, Lord, nang sa ganon ang mensahe mo ngayong umaga ay tunay, O God, na titimo, Panginoon, sa amin pong mga puso. At dalangin namin, O Lord, na magamit namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw namin pamumuhay, sa amin pong mga trabaho, sa amin pong pakikisalamuha sa iba, Panginoon. Tunay, O God, na ikaw ang mag-glorify, O Lord. Tunay, Panginoon, na ang amin lamang pong mababanggit, Panginoon, ay ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo. Panginoon, na kung papaano mo po kami, Panginoon, inibig, Panginoon, ay amin din po itong bahagi, Panginoon, sa iba. Empower us, O Lord, to share your words, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon. Patuloy mo po siyang empower, Panginoon. Ang sa ganon, O Lord, ay mapagpatuloy niya, Panginoon, na mapangalagahan, Panginoon, ang iglesyang you have entrusted upon his care, Lord. Salamat, Panginoon. Dalangin din namin, O Lord, ang music ministry, O God, na patuloy, O Lord, na ginagamit mo, O God. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng desire, O Lord, to praise and worship you, because it is, O Lord, yung narito sila, Panginoon, para ikaw ay papurihan, Panginoon, para ikaw, O Lord, ay maitanghal, Panginoon. Salamat sa mga talents and skills that you have, O Lord, bestowed upon them, O Father. Dalangin namin patuloy, O God, na magamit po nila ito, hindi para entertain ng world, kundi, Panginoon, ikaw ay ma-lift up, O Father God, while singing, O God, while giving, O God, their service unto you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Gawin niyo po, O God, silang send forth your angels, Father God, na may join us, Father, na umawit, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang mailuklok, O Lord, because we believe, Father God, that in our praise and worship, Lord, this morning you inhabit, O Father God. Ikaw ay present, O God. Salamat, Panginoon, maging, O Lord, yung lahat ng gagamitin mo sa Lord's Supper, sa offering, O Lord. Ikaw ang mag-empower sa kanila. Give them the wisdom to exhort your word, that all of us will be encouraged, Father God, to participate, to cooperate, O Lord, for the expansion of your kingdom. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong idinadalangin from the beginning up to the end of this service. Alam namin, Panginoon, that the victory is already ours. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tayong lahat po ay makakaupo na. For the meantime, ay mayroon lamang po akong babasahin. Sabi po doon sa Psalms, sa Galatians muna. Sa Galatians 3:7-9, sabi niya, understand then that those who have faith are children of Abraham. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announced the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So alam natin po na tayo po ay, all of us here are believers of Christ. Di po ba? At tayo po ay sons of Abraham. We are seeds
of Abraham. Kaya po sa umagang ito, handa na po ba kayo na itaas ang inyo pong mga right hand, yung mga left hand, at umikot? Handa na po ba? So then, let's welcome the music ministry for the welcome song and for the praise and worship. Amen! Hallelujah! Magandang umaga sa ating lahat. Shall we all stand? Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon ngayong umagang ito. Amen po. Katulad po ng sinabi po ng ating host, akala ko po siya na po yung kakanta talaga eh. Pero po, katulad po ng sinabi ng ating host, tayo po ngayon ay gagalaw para sa kapurihan ng Panginoon. Amen po? Sabi po sa Bible verse kanina, ano po, we are sons of Abraham. Do you believe that? Amen? Kaya po pag sinabi po, right arm, ano po gagawin natin? Tayo po ay gaganito po. Ano po? Nasaan po ang action ng bawat isa? Ganito po yan. Ang hindi po mag-action ay unang-una po sa, ano po gagawin natin? Special number po, ano po? Sa November. Bali po may tagatingin po dyan sa likuran. Okay po, pag sinabi pong right hand, paano po? Ganito po. Left hand, ganun din naman po. At ang ating po, right foot, ano po? Parang nagmamarcha. At ganoon din po sa left foot, pag sinabi pong turn around, ano pong ginagawa pag turn around? Ayun po. So let us praise the Lord. Tayo pong lahat ay kumilos, gumalaw para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Father Abraham had many sons, had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord. Right on, Father Abraham had many sons. Amen. The sons that Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord. Right on, left on, Father Abraham had many sons. Had many sons that Father Abraham. I am one of them, and so are you. Let us praise the Lord. With our right arm, left arm, right foot, Father Abraham had many sons. Had many sons that Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord. Right arm, right foot, left foot, Father Abraham had many sons. Had many sons that Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord. Right arm, left foot, turn around, Father Abraham had many sons. Galaw-galaw kapatid! Father Abraham, I am one of them, and so are you. Come on, let us praise the Lord. Right arm, right foot, turn around, praise God. Amen po. Lahat naman po ay kumilos. Praise God. At dahil po dyan, naririnig ko po ang bawat paghinga ng bawat isa dahil hindi ko na po kayo tatanungin kung meron po ba kayong hininga. Tayo pong lahat ay, magpupuri, let us praise the Lord, our God, ngayong umagang ito with our breath. Amen? Let us praise Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Let's praise Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the body and praise Him. Oh, you praise Him. Praise Him. Praise His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. In all you praise Him.
From the rising of the sun, let His praise be heard. Side of to the west and the north to the south. From the sun, let His praise be heard. From the east, come on, church, let's be done. And north to the south. Praise the Lord. And I do believe that we all have breath. Amen? Ngayon po umagang ito, our next song is called Reckless Love. Pag sinabi po natin reckless, ano po ba yun? Sometimes it is negative po kung titignan po nating mga tao. But then again po, reckless love is a reminder that God's love isn't based on what we do, but on who He is. Amen? Sabi po dito, His love is so bold, so overwhelming, so unreserved. Ngayon pong umagang ito, isipin po natin kung gaano nga po ba tayo kamahal ng Panginoon. Hindi ko po kayo aanyayahan na pumikit, pero aanyayahan ko po kayong i-remind ang bawat sarili natin, ano po ba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Because in that way, we give our best worship to our God. Why? Dahil naranasan natin gaano kalaki at gaano ba tayo, ano po, kamahal ng Panginoon, na handa niyang iwanan ang napakaraming sheep niya just for one. For us to be saved. Kaya po ngayong umagang ito, let us give to great, best
praise that we can give to our God, knowing na ang ating Panginoon, hindi rin siya nag-reserve sa sarili niya. He give the best that He can. And ngayong umagang pong ito, may we also give the reckless love to our God. Amen. every one of us, meron po tayong ipinagpupuri sa Panginoon. Meron po tayong handang isurrender sa Panginoon. So let us say to ourselves, come on, my soul, don't you get shy on me. Let us give our worship, our best praise. Let's surrender everything sa paanan ng Panginoon, for our God deserves our praise and He deserves the gratitude. Amen. Let us praise the Lord.
don't you get shy of me, lift up your soul, 'cause you got a lion inside of you. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy of me, lift up your. Come on, church, let's sing it for the Lord of God. Amen. Come on, church, lift up everything to our God. Come on, my soul, oh, don't you get shy of me, lift up your soul, 'cause you got a lion inside of you. Get up and praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah. We praise His name, God. Again and again, 'cause all that I have I want. Hallelujah. Let's raise our hallelujah now. Hallelujah. And I know it's not much, but I have learned to dance before me. Thank you, Lord, 'cause all that I have is yours. Hallelujah. So I join my hand and praise you again and again. 'Cause all that I have is we praise your name. Yes, we And I know it's not much, but I'm nothing else fit for the King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Once again, so I draw my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is Amen, O Lord. Amen. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, O Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, sa ating pong pananalangin, tinatawagan ko po sa gitna, sa kalagitnaan, ang ating Madam Admin. Sama-sama po tayo na ipag-pray si Teacher Benny para sa kanya pong pag-alis mamaya. Siya po ay tutungo sa Korea, hindi po para mag-tour lang sa Korea o mamasyal, bagkus siya ay pupunta ng Korea para po sa gawain ng Panginoon. Kaya sama-sama po tayo, Teacher Benny. Atin pong ituon ang ating mga kamay kay Teacher Benny at sama-sama po tayong manalangin. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami, O Lord, ay patuloy, O Lord, at nagpupuri at nagpapasalamat, Lord God, para, O Lord, sa blessing, O Lord, sa privilege, Panginoon, na ibinigay mo kay Teacher Benny, Lord God. Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, siya, O Lord, ay tutungo, Panginoon, pupunta ng Korea, Lord God. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na ikaw po, O Lord, ang siyang sumama sa kanya, Panginoon. Mag-ingat sa kanya, Panginoon.
sa mga kasama niya, O Lord, na pasahero, Panginoon, sa kanyang magiging piloto, Panginoon, at sa aeroplano, O Lord, na kanyang sasakyan, Panginoon. Sa oras na ito, O Lord, we claim, Panginoon, sa iyong mabuting salita, sa iyong pangako, Panginoon, na sinasabi mo, O Lord, sa awit, chapter 121, verse 7 to 8, Panginoon. Si Yahweh ang siyang sa iyo ay mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo ay mag-iingat, saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Amen, O Lord. Panginoon, sa mga ilang araw, Panginoon, na si Teacher Benny, Panginoon, ay mawawala, O Lord, dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Dito, O Lord, sa iyong iglesia, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na gumabay sa kanya, Panginoon. Lord God, ang kanyang puso, ang kanyang isipan, Panginoon. Nawa, O Lord, lahat ng matututunan niya, Panginoon, sa gawain sa Korea, Lord God, ay kanyang maging maibahagi, Lord God, dito sa iyong iglesia, Panginoon. Maging kalakasan, Panginoon, maging knowledge namin, Panginoon, kung papaano pa, Lord God, mapapalago, O Lord, ang aming pananampalataya, kung papaano pa kami, Lord God, makakapag-serve sa iyo, Panginoon, ng tama, Lord God. Panginoon, dalangin ko, O Lord, ang pagsama mo kay Teacher Benny, Panginoon, sa Korea, Lord God. Kahit na, Panginoon, siya ay nag-iisang babiyahe, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na ikaw po, O Lord, ang siyang patuloy na sumama sa kanya, Panginoon. Mag-ingat, O Lord, sa buong biyahe niya, Panginoon. Dalangin namin, O Lord, ang isang mapayapang pag-travel, Panginoon. Matiwasay, O Lord, maayos, safe, Panginoon, na makarating siya ng Korea, Lord God. At sa kanyang pamamalagi, O Lord, sa Korea, patuloy mo siyang i-bless, Lord God. Patuloy mo siya, O Lord, na ingatan, Panginoon, samahan, kalakasan, Panginoon, para kay Teacher Benny. Ganon din, O Lord, sa pamilya niya na may iiwan dito sa Pilipinas, O Lord, patuloy mo nawa silang ingatan, Panginoon. Patuloy mo silang samahan din, Panginoon, kahit nawala si Teacher Benny, O Lord, sa kanilang tahanan, Panginoon. Ang eskwelahan, Panginoon, ang Funland Learning Center, Panginoon, patuloy mo rin itong gabayan, Panginoon, habang wala si Teacher Benny, Lord God. Panginoon, sa iyo namin, Panginoon, inilalagak, O Lord, ang lahat, Panginoon, ng blessing na aming matatanggap, Panginoon, from Korea, Lord God, na magagamit namin, Panginoon, para sa ikalalago, O Lord, ng iyong iglesia. Ganon din naman, Panginoon, sa aming mga kapatiran, O Lord, sa aming mga nakakasama online, Lord God, sa aming mga mahal sa buhay na nasa malalayong lugar, Panginoon, na patuloy, O Lord, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, patuloy, O Lord, na isinisik kanila, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. Katulad, O Lord, ni na Nanay Soli, Panginoon, ni na Sister Christy, Panginoon, ni na Sister Marijen, Lord God, na nasa malayong lugar, si Sister Marites, O Lord, si Michael Rogers, Panginoon, Lord God, sina Ate Lisa, Panginoon, sa Binangonan, Lord God. Sa amin pang mga kapatiran, O Lord, mga mahal sa buhay, O Lord, na nakakasama namin sa online, O Lord. Kay Brother Neil, Panginoon. Lord, kay Teacher Nelia, Panginoon. Lord, malayo man sila, Panginoon, physically sa amin, Panginoon. But we know, O Lord, in spirit, Panginoon, in our hearts, O Lord, we are one, Panginoon. We are family, Lord God. Kaya, Lord, patuloy, Panginoon, patuloy naming isinisik, Panginoon, sa iyo, O Lord, ang safety, Panginoon, ng bawat isa, Lord God. Ang blessing, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Lord. Sa iyo namin, Panginoon, patuloy na ibabalik, O Lord, ang papuri at pasasalamat sa tanging at napaka-makapangyarihang pangalang Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Pastora, sa prayer. Mga kapatid, salamat. At pwede na po tayong makaupo. At sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, bigyan natin po ng daan yung ating pong mga puso.
yung ating mga isipan na ituon po natin yung ating pong presensya sa Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito, akin na pong tawagan ang ating pong Pastor Emmanuel P. Fontanos para po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat, no, dito sa face-to-face at ganoon din sa home church. No? I hope and pray na okay kayong lahat diyan sa home church. No? At sa umaga rin ito, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon, no, sa buhay, no, ng ating mga kapatiran, no, masasabi ko na long lost brethren. Ayan, no, kami lubos-lubos na nagagalak sa Panginoon na makasama kayo ngayong umagang ito, no, si Nicolette at si Cherry May. Ayan, no, praise God. Palakpakan niyo naman si Lord. Parang ang lungkot yata ngayong umaga. Okay, sabi mo sa katabi mo, napakaganda mo ngayong umaga. Doon sa likuran mo. Sa likuran mo, sabi mo sa likuran mo, napakaganda mo ngayong umagang to. Amen. Hallelujah. No, praise God. God is good. Amen. Di ba? Our God is a good God. Tama po ba yun? No? Gaya nung kinanta natin kanina, no, napakabuti ng Panginoon. Palakpakan nyo ngayon, Lord, no, ang ating Panginoon sa music team, no, napakaganda ng praise and worship natin. No, nakaka-bless na malaman, 'di ba? How good is our God, 'di ba? Na sinabi doon sa kanta na iniwan niya yung 99 para sa iyo, para sa akin, 'di ba? Nakaka-overwhelm talaga. Tama po ba yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin? Tama po ba 'yon? No, kung kayo po tatanungin, how good is your God? Paano mo masasabi na mabuti ang iyong Diyos? Meron ba? Mabuti ang aking Diyos kasi ako ay... Ano po? Mabuti ang iyong Diyos kasi ikaw ay blessed. Mabuti ang aking Diyos kasi ako ay... I am saved. Mabuti ang aking Diyos kasi ako ay... malakas. Mabuti ang aking Diyos kasi doon ay... pinagaling. Amen. Kala ko sasabihin, ako ay maganda. Kasi may malakas eh. May maganda. Tama po ba? No, maraming rason para malaman natin at masasabi talaga natin that our God is a good God. Amen. Tama po ba? Diyan sa ating home church, no, please comment down below. Gaano o sasabihin mo lang, di ba, my God is a good God because I am... Yan, ano i-comment nyo po yan? Hindi ho ba? No, napakabuti ng Lord. And I believe sa kabutihan ng Diyos, masasabi ko po, no, na siya ang karapat-dapat talaga na sabihan natin ng job well done. Amen. Di ba? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, job well done. Amen. Di ba? Job well done, Lord, kasi sa bagong buhay na binigay mo sa akin. Job well done kasi maganda ako ngayong umagang ito. Tama ba? Job well done kasi puno ng pera tong bulsa ko ngayong umagang ito. Di ba? Job well done kasi nandito na si Julie. Praise God. Tama mo ba? Di ba? Ito yung makita natin. Di ba? Truly, sa lahat. Di ba? Nakita ko dito sa ating series, ang Panginoon talaga, siya yung pinaka-deserve na sabihan natin ng job well done. Tama po ba yun? Diba? So sa aking pagsisimula, tayo po muna ipanandali ang manalangin sa Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, we praise you, we worship you, Lord God, because truly, Panginoon, job well done, Lord. Thank you, Father, for being a good God, a loving Father, Lord Jesus. Thank you, Lord, kasi iniwan mo nga, Panginoon, yung 99 para lang sa amin, O Diyos, na maiyong matagpuan, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay. At Lord, sa umagang ito, as we receive, Lord, your message, your good news, Panginoon, help us, Lord, and touch our hearts, Lord, na ma-engage namin, Panginoon. Ma-engage kami, Lord, through your words, Lord God.
Fill us, Panginoon, with your Holy Spirit, Father. And may your glory, Lord, shine upon us in the midst of us, Lord. We acknowledge, Lord, your presence sa umagang ito, O Diyos. Maghari ka, Panginoon, hindi lamang, Lord, dito sa iyong bahay-sambahan, but even, Lord, sa bawat tahanan, O Diyos, na ng mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran, Lord, na kasama namin ngayon sa online platform. Bless us all, Lord Jesus. Thank you, Father. To you all the glory, honor, and power. In the name of Jesus, amen, amen, at amen. Praise God. Diba? Again, ang Panginoon ang siyang deserve na makatanggap ng job well done. Why? Kasi ako'y naniniwala na, again, gaya ng sinabi ko last 2 Sundays ago, diba? Nung binuksan ko tong series natin, maririnig natin o masasabihan tayo ng job well done every time na meron tayong natatapos na magandang gawain. Tama po ba? Hindi tayo pwedeng sabihin agad ng job well done, wala ka pang nagagawa. Tama po ba? O magsisimula ka pa lang o nagpaplano ka pa lang. I believe, hindi ka masasabihan ng job well done. Tama po ba yun? Hindi ho ba? So, ngayong umagang ito, gaya po ng reference natin na sa Matthew chapter 25, diba? Verse 21, sabi niya dyan, ulitin ko po, His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, and I will set you over much. Enter into the joy of your master." Amen. Diba? So dyan, makikita natin, may ginawa. Di ba? Merong natapos. Di ba? May magandang ginawa yung dalawang tagapaglingkod. Di ba? Kaya ito yung sinabi ng Panginoon, ng master sa kanila, job well done. Okay? So, ganun din, no? Nawa, makita natin, no, as we, as we gather sa series na to, okay? Nawa, ito rin yung maging hangarin natin. Okay? Ito yung maging nais natin. Tama po ba? Sa ating pong pinag-aaralan, no, nawa, mas more on ma-encourage tayo. Mas more on ma-empower tayo. Okay? Na mag-push pa tayo sa ating sarili, na sabihan tayo ng job well done. Tama po ba yan? Okay? Sa mga estudyante, di ba? Sa mga naghahanap buhay, mga empleyado, sa mga businessman, di ba? Nawa, mas lalo pa nating makita. Okay? Mas lalo pa nating hangarin na tayo nga ay masabihan ng job well done. Lalong-lalo na bilang mga anak ng Diyos. Amen. Diba? Sa lahat ng ating ginagawa, the way we talk, the way we walk, diba? Dapat baka naisin natin na someday, maybe today, maybe tomorrow, dumating ang Panginoon, we'll meet Him face to face. Diba? Nawa, ito rin yung maging nais natin na pag na-meet natin si Lord ng face to face, isa tayo talaga na sasabihin ng Panginoon na job well done. Amen. Diba? Sa nakaraang 2 linggo po na tinatalakay po natin itong series po natin, no? Konting recap lamang po. Diba? Makikita natin na, again, yung mga tao na nasabihan o masasabihan ng job well done. Okay? Ano nga yan? Sabi ko dyan, no? Yan, no? Recap on how the Lord will say to you, job well done. Okay? Paano nga ba ito paano ka masasabihan o paano sasabihin sa iyo ng Panginoon pag nakita kayo ng face to face na job well done? Di ba? Nung first Sunday, sabi ko dyan, yan, masasabihan ka ng Panginoon, di ba? Sabi ko nung first Sunday, even we are saved by grace, di ba? And we are expected to do good works. Dahil yung good works is the result of God's grace. Amen. Di ba? Ito yung resulta lamang na ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya nararapat na ikaw ay gumawa bilang maging pagpapala sa iba. Amen. At kapag ginawa mo to, kapatid, tunay, pag nakita kayo ng Panginoon, sasabihin niya sa iyo, job well done. Amen. Di ba?
Pangalawa, second Sunday, nabanggit natin, o last Sunday lang yan, di ba? Yan. Yung be a good investor. Di ba? Ano ba yung ininvest sa'yo ng Panginoon? At ano rin yung ini-invest mo para sa iyong pananampalataya? Ano yung ini-invest mo? Di ba? Sabi ko dito, yan, no, we should be a good investor in God's kingdom. Hindi ho ba? No, gamitin natin ang lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Let's invest. Hindi dito sa lupa, but even, lalong-lalo na sa langit. Di ba? Kasi, di ba, sabi ko nga last Sunday, no, yung kayamanan dito sa lupa, na pilit nating ini-invest ng mga tao, nawawala. Di ba? Nananakaw, nasisira. Di ba? Merong shelf life. Tama po ba yan? No? Pero ang ini-invest natin na kayamanan sa langit, sabi ng Panginoon, ay walang magnanakaw. Hindi kailanman masisira. That's eternal. Tama po ba yun? That's why, be a good investor. Amen. Di ba? Kaya sa umagang ito, sabi ko rito, nawa, makita din natin, para tayo ay masabihan din ng job well done, bukod sa pagiging blessing sa iba, pagiging good investor, okay? Nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no, na mas more on magkaroon tayo ng pagnanais, okay? Na ano man yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, ano man yung ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, dapat mapalago mo to. Amen. 'Di ba? Ito yung masasabi ko na hindi ka lang basta nag-i-invest sa langit. 'Di ba? Ba't masasabi ko, magiging businessman ka rin dito sa lupa. Amen. Paano yon? Kasi napapalago mo. Okay? Yung bawat gifts, bawat talents, or bawat blessing na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Diba? Gaya ng sinabi nyo kanina, our God is a good God because I am blessed. Diba? I have strength, I am healed, I am saved. Diba? Ito rin yung makita natin. Ano yung purpose? Bakit ka pinagpaalan ng Lord? Ano yung purpose kung bakit ka pinalakas ng Panginoon? Ano yung purpose bakit ka diligtas? Bakit ka pinagaling ng Panginoon? Dapat palaguin mo to sa iyong buhay. Amen. Diba? Kaya sa umagang ito, sabi ko rito, ako'y naniniwala at as Christians, as children of God, ano po yan? We are called to multiply. Sabihin mo sa katabi mo, we are called to multiply. Di ba? Isa po yan sa matututunan po natin dito sa ating series na Job Well Done. Ito yung matututunan natin dito sa Parable of the Talents. Doon sa ating Bible reference sa Matthew 25 verses 14 to 30. Di ba? Nabasa na ho natin yung buong passage na yan nung first Sunday pa lang. At naging aware na tayo ano ba yung istorya nito. Di ba? Ano ba yung Parable of the Talents? Makikita natin sa verse 14 and verse 15, sabi niya dyan, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Amen. No, makikita natin dyan, no, tinawag ng master. Okay? Tinawag ng master yung kanyang mga tagapaglingkod. Tama po ba? At binigyan niya ang bawat isa ng iba't ibang halaga ng salaping ginto. Tama po ba yun? Then, pagdating nung verse 19, makikita natin, sabi niya sa verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauang iyon at sila'y pinag-ulat. Amen. So makikita natin dito sa verse 19, okay, isa-isa ulit silang tinawag ng kanilang master, hindi para bigyan ulit, pero para sila ay mag-report. Di ba? Para i-evaluate sila. Nung tingnan natin, no, verse 14 and verse 15, tinawag sila para sila ay
pagkalooban ng salaping ginto. Okay? Then, afterwards, mahabang panahon, nagbalik ang kanilang master, tinawag ulit sila. Okay? Hindi na para bigyan, pero para ano daw? Para magbigay sila ng report, para hanapan sila ng report, o para ma-evaluate sila. Tama po ba yun? Bakit ito ginawa ng Panginoon? Bakit ito ginawa ng master? Kasi nga, they are meant to be multiply. Ganon din sa atin, we are called to multiply. Nais ng Diyos sa bawat isa sa atin na mag-multiply. Ayaw niyang Diyos ng subtraction. Ayaw ng Diyos ng division. But ang nais ng Panginoon is multiplication. Hallelujah. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, mag-multiply ka. Amen. Sino ditong favorite subject, math? Si Pia, accountant yan eh. Ha? Hindi na daw. Hindi na daw. Samgyup na lang. Di ba? Ang dami ayaw ng math. Tama po ba yan? Ayoko ng math eh. Ay, may math. Ayoko niyan. Pero, kung titignan natin, sa lahat ng subject, ang math lang ang makakasama mo buong buhay. Mula kapanganakan hanggang pagkamatay mo, kasama mo ang math. Kaya dapat huwag mong inaayawan ng math. Di ba? Pag kasi nasa sinapupunan ka pa lang, may math na eh. Di ba? Tama ba? Paano yun? Di ba? Pag nagpapacheck up ka, ilang weeks na yan? 2 weeks na. So, numbers. Math yun. Tama po ba? Amen. Di ba? Pag sinilang ka, may birthday. Math pa rin yun. Numbers pa rin. Tama po ba yan? Di ba? So, taon-taon, nagmamat ka. Kasi taon-taon, nagba-birthday ka. Di ba? Pag namatay ka, may math pa rin. Tama po ba? Date of death. Numbers pa rin. Di ba? Nasa simenteryo ka na, may math pa rin. Bakit? Kasi rectangle na. Tama po ba yan? Rectangle na, tapos meron ka pang square. Tama po ba? Doon sa lapida mo. Hallelujah. Di ba? So, masasabi ko na ang math is everywhere. Tama po ba yun? Di ba? So, wag nating ayawan ng math. Okay? But again, sabi ko rito, masasabi natin, no, na ang Panginoon, again, nais niya. Okay? We are called to multiply. Nais ng Lord na ikaw ay mag-multiply. Kung nais mo na ikaw ay sabihan ng Panginoon na kapag kayo ay nag-meet mamayang gabi, mamayang araw, bukas ng umaga, o sa pagdating ng Panginoon, we never know, di ba? Nawa, masabihan ka ng Panginoon na job well done. Di ba? Gaya ng master, pagkahaba ng panahon, bumalik siya. At sila ay pinag-ulat. Tayo kaya? The moment na ang Panginoong Jesucristo ay bumalik at tayo ay pinag-ulat, ano kaya ang sasabihin natin? Amen. Again, we are called to multiply. And in fact, sabi ko po dito, to multiply is the very first commandment of the Lord. Amen. Ito ang unang-unang utos ng Diyos sa tao. Diba? Makikita natin yan sa unang-unang book ng Bible. Unang-unang chapter ng Bible. Diba? Nang sabihin ng Panginoon, be fruitful. Diba? Sabi ng Lord kay Eva at Adan, diba? Be fruitful. Yan ang gusto ng Panginoon eh. Diba? Sa simula pa lang, sabi ng be fruitful and multiply. Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1. No, makikita niyo po yan. Basahin niyo po yung Bible ninyo. At sa mga nagba-Bible reading, di ba, ng mga Bible devotion daily, no, I hope and pray na nadaanan niyo yan. Grabe, di niyo nadaanan yan, ha? Genesis chapter 1 yan. Amen. Although, nang sabihin ng Panginoon yan, na
be fruitful and multiply kila Eva at Adan, masasabi natin na sinabi yan para mapuno ang daigdig ng mga tao. Pero we can also interpret it ng ng pagpapalago ng ating spiritual fruits. Okay? Paano 'yun? To spread our faith. Okay? Nang sabihin ng Panginoon, Lord, hindi naman ako si Eva, hindi ako si Adan. Pero sinasabi din ng Panginoon sa iyo ngayon, sa akin, sa atin, na be fruitful and multiply. Kasi from you, from me, nais ng Lord na mapuno ang daigdig ng mga taong maliligtas. Amen. Di ba? Ulitin ko po, yung sa Genesis, ang intention ng Panginoon nang sabihin niya na be fruitful and multiply kay Eva at Adan, nais niya na mapuno ang daigdig ng mga tao. Pero today, sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon na be fruitful and multiply kasi nais ng Lord na mapuno ang tao, ang daigdig ng mga taong sumasampalataya at nagpupuri sa Diyos. Kasi, sabi ng Timothy, ang goal, ang vision ng Panginoon ay ang buong sanlibutan ay maligtas. Amen. At hindi yung mangyayari yung vision na yon unless na masasabi mo sa sarili mo na you are called to multiply. Amen. Kasi kapag walang mindset na you are called to multiply, hindi mo gagawin eh. Tama po ba yun? Hindi ka magiging part ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kasi iniisip mo sa sarili mo, I am called to be saved. Period. Pero again, hindi lang pagliligtas ang plano ng Diyos sa buhay mo ngayon. Lagi ko paulit-ulit kasi kung pagliligtas lang, the moment you receive Jesus, kinuha ka na sana niya. Pero ilang taong ka nang mananampalataya. Hanggang ngayon, buhay ka pa. And praise God. Sabi nga ng kanta natin kanina, di ba? Every breath, ano daw? Everything that has breath, praise the Lord. Amen. Di ba? You have purpose. Binigyan ka ng Panginoon ng bagong araw, ng bagong buhay, ng gift of breath, to use it for His glory. Amen. And to multiply. Hindi ho ba? So ito yung makita natin. No? Sabi ko rito, yan. We can also interpret, so nabanggit ko na yan, di ba? Yung pag-multiply natin, ano ba yung meron tayo? Ito yung ipahayag natin. Ito yung iparamihin natin. If you believe, you accept Jesus, if you believe that you receive grace, you receive salvation, paramihin mo to. Share the good news. Amen. Nang sa gayon, marami ang maligtas. Di ba nakakatuwa yun? Yung bang pagharap mo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa iyo, job well done. Nandito nakapila. Amen. Nandito yung nakapila, yung sinama mo dito. You are multitude. Sabi ng Panginoon, job well done. Di ba? Nasa likuran mo, nakapila. Lord, nandito yung ire-report ko. Di ba? Pinag-ulat ka eh. Tama po ba yun? Nakapila sila. Isipin mo, nakapila 1,000. Di ba? Susunod sa 1,000, si Nanay Dolor, nakapila rin doon. Di ba? Meron siyang bit-bit na 50. Yung sino pa? O si Princess, nakapila sa susunod na 50. Meron siya dalang 60. Di ba? Sabihin, kamusta ka? Ano ba? Kamusta yung binigay ko sa iyo? Lord, narito na po ang pinagkatiwala mo sa akin. Tama po ba yan? Nasasabihin ng Panginoon, job well done. You multiply. Amen. Di ba? Ang ganda po nun. Now, ang tanong lang, bakit nga ba? Bakit dapat tayo mag-multiply? Ano yung mga dahilan, no? Masasabi ko, ano yung mga dahilan kung bakit dapat tayo ay mag-multiply? Ano-ano yung mga dahilan na yan? Meron ako dyan, tama po ba? Yan, no? Reasons why we should multiply. Una, ano yan? Yan. Because it's a command. Ito po ay utos ng Diyos.
Nang sabihin ng Panginoon, be fruitful and multiply. Inuutusan tayo ng Panginoon na mag-multiply. Again, ulitin ko po, sa simula pa lang, sa chapter 1 pa lang ng first book of the Bible, ito na yung mandato ng Diyos sa tao. Ito na yung God's mandate. Okay? Be fruitful and multiply. That's why ang Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, ito rin yung sinabi niya. Di ba? Go and make disciples of all nations. Di ba? Kasi nais ng Lord na tayo ay mag-multiply. You are called, ano daw? To multiply. Amen. You are not called just to be seated dyan sa upuan mo. Hindi ka dyan tinawag. Okay? But tinawag ka para meron kang katabi next week. Amen. Di ba? Praise God. Ilan ang bakante? 2, 3. Di ba? Ito yun. Tinawag ka ng Panginoon, hindi lang para punuan yung upuan mo ngayong umagang ito, pero tinawag ka ng Panginoon para ano daw, meron kang katabi. Next Sunday, di ba? Naman nakakalungkot. Alam niyo, minsan nakakalungkot eh. Pag yung sinasabi ng mga ano natin, ng mga presider, ng mga song leader, sabi mo sa katabi mo, maganda ka ngayong umaga. Yung pagkaganon ka, walang katabi. Di ba? Minsan iniisip ko, yung presider natin, o yung song leader natin, siguro, meron siyang tawag dito? Parang si Ed Calwag, Parang si Ed Calwag, meron siyang nakikita na hindi ko nakikita. Amen. Di ba? So, why we should multiply? Again, this is God's command. And if you believe that you are children of God, you believe that Jesus is your King of Kings, Lord of Lords, ano dapat natin gawin? We must obey. Di ba? Dapat sumunod tayo kasi siya yung tinuturing nating Lord of Lords. Di ba? Nang sinabi niya to, be fruitful and multiply, nais ng Lord na maging part ka ng God's kingdom. Ikaw ang maging part na magpupuno ng kanyang kaharian. Amen. Again, ulitin ko po, no, hindi mangyayari yung vision ng Panginoon na ang buong sanlibutan ay maligtas unless you will obey. Obey for what? For being multiplication, or multiply. To multiply. Amen. Kasi ito yung sinasabi ng Lord sa iyo eh. Inuutusan niya tayo, humayo kayo. Sabi nun eh. Diba? Go and make disciples of all nations. Amen. Tama po ba yun? Pangalawang rason kung bakit dapat tayo ay nagmumultiply, yan, because our faith does not measure by how we keep it, but on how we multiply it. Amen. Gaya na sinabi ng James, faith without deeds are dead. Amen. Ito yun, mga kapatid. Our faith, hindi po nasusukat yung ating pananampalataya sa Diyos. Okay? Sabi niyan, the way how we keep it. Masasabi mo ba na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, pero nananatili ka lang doon? Nananatili ka lang nag-church mag-isa? Nananatili ka lang mag-devotion mag-isa? Diba? Paano mo masasabi na you have faith kung hindi mo kayang mag-reach out? Diba? Kasi ayoko mag-life group kasi ang dami mga tanong, natatakot ako, nahihiya ako, baka mali yung sasabihin ko eh. See? Asan ng faith? Hallelujah. Diba? Basta ako mananampalataya ako, kaya lang, hindi ko kasi kaya ipaliwanag yung Bible eh. Kayo na lang muna. Amen. Pag tinawag ka ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik at hinanapan ka ng pag-uulat,
Hindi niya sasabihin sa'yo na nanampalataya ka ba sa akin? Di ba? Ba't hahanapin niya yung results ng iyong pananampalataya? Hindi ho ba? So ito rin po yun. Amen. Di ba? Praise God, ako'y nananampalataya na ako'y mayaman. Pero hindi yun nasusukat. Paano mo masasabi ikaw ay mayaman kung hanggang ngayon ang kamay mo sa pagtulong sa kapwa? Amen. Di ho ba? Masasabi mo o mapapakita mo na ikaw ay mayaman, ang iyong pananampalataya ay yumayaman, lumalago, nagmumultiply the way na ikaw ay nag-share sa others. Di ba? Tama po ba yun? Hindi ho sukatan na ikaw ay sumasampalataya lamang sa Diyos. Dahil hinahanap ng Diyos yung resulta ng iyong pananampalataya. Kung ikaw ay nananampalataya na ang Diyos mo ay mayaman, be a blessing to others. Amen. In that way, you will multiply. Di ba? Sabi ng Philippians, sa pamamagitan ng inyong pagtulong, marami ang magpupuri, marami ang magpapasalamat sa Diyos. See? You will be multiplied. Amen. Diba? Uy, ang bait nito. Pinakita mo yung faith mo eh. That your God is a good God, dapat ikaw din ay mabait. Diba? Uy, ang bait nito. Uy, sama ako, ang bait-bait mo eh. Diba? Gusto ko rin maging mabait. See? Magiging multiply ka eh. Magmumultiply ka. Tama ba yun? Pero sinasabi mo, mananampalataya ka, pero ang sungit mo. Amen. Diba? Kaya kahit anong reach out mo, tataka ka pa eh. Diba? Sabi mo, bakit kaya pray ako ng pray, pero itong kaibigan ko, ayaw naman sumama sa akin sa church. Eh baka naman kasi pag nag-invite ka, uy ano, sumama ka naman. Baka naman ganon. Amen. Diba? Tama po ba yan? Again, our faith does not measure on how we keep it, but on how we will multiply it. Dapat nagmumultiply yung ating pananampalataya. Nais ng Diyos na ikaw ay lumago. Nais ng Diyos na ikaw ay magbunga. Ano yung sinasampalatayanan mo, kapatid? Dapat ibahagi mo yan sa iba. Ipakilala mo na ang Diyos mo ay mabuti. Ipakilala mo ang Diyos mo ay nagpapagaling. Amen. Diba? Sinasabi mo, our God is a great healer. Pero lelembot-lembot ka. Diba? Ang hilig mong kumatok sa pintuan ng kapitbahay mo, Mare, meron ka ba diyang biogesic? Sakit ng ulo ko eh. Diba? Pero pag yung kumari mo may sakit, sinasabi mo, sige, pagpe-pray kita. Ang Diyos namin ay dakilang magagamot. Nakalimutan mo, kagabi lang nangingi ka ng biogesic. Amen. Diba? Your faith does not measure on how you keep it. We must multiply it, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, multiply. Amen. Di ba? Dapat nagbubunga. Dapat yung faith natin visible. Amen. Di ba? Pangatlong reason, ano yan? Because someday, we will have an account. Someday. Gaya ng verse 19, pagbalik ng Panginoon, hahanapan niya tayo ng report. Amen. Di ba? Sabi ko rito, yan, ang ganda ho nung nabasa ko pong quote, no? Na di ko alam kung sa Bible planner ko nabasa yon. Okay? Pero sabi diyan, ano nga po yung sabi ng quote? Yan, we are not judged for our wrongdoing, but we will be judged by doing nothing. Amen. Diba? Madalas, ginagawa natin, nagpapakabait tayo sa pag-aakala na dito niya tayo uhusgahan. Pero as Christians, tayo ay nilinis na ng Panginoon. As Christians, we are new creation. Sabi ng 2 Corinthians 5:17. Tama po ba? The old has gone, the new has come. So hindi mo na kailangan pang magpakabait ng sobra-sobra. Amen.
Di ba? Kasi magiging natural na sa'yo yun. Kasi bagong nilalang ka na. Kaya pagdating ng Panginoon, hindi niya nasasabihin sa'yo, oh, ano? Anong ginawa mo sa lupa? Hindi na. Kasi mananampalataya ka na ng Panginoon. Bagkus, ang sasabihin na sa'yo ng Panginoon, ano daw? By doing nothing. Hahanapan ka na niya ng account. Kamusta ba? Ano na yung ginawa mo doon sa pinagkatiwala ko sa iyong salvation? Ano yung binigay mo, yung pinagkatiwala ko sa iyong faith? Anong ginawa mo doon? Amen. Di ba? Hindi niya tatanungin, ano, lasinggera ka pa ba? Chismoso ka pa ba? Ilang beses ba? Hindi na ganon. Kasi, our God, di ba, tinuring ka na niyang anak eh. Sabi ng John 1:12. Di ba? Once you have faith, once you receive Jesus, ikaw ay binigyan na ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya pagdating ng Panginoon, anak na tawag niya sa iyo, anak. Di ba? Hindi niya sasabihin, anak, bakit naman nagsugal ka pa? Bakit naman? Hindi na ganun eh. Pero ang sasabihin na sa iyo ng Panginoon, anak, kamusta ba yung faith na binigay ko sa iyo? Lumago ba yan? Amen. Kamusta ba yung salvation? Kamusta ba yung good news na natanggap mo? Lumago ba yan? Nagbunga ba yan? Amen. Ito yung nais ng Lord, mga kapatid. We are called to multiply because ano daw ulit? Someday, we will have an account. Tatanungin ka ng Lord. Pagre-reporting ka ng Panginoon. And I hope and pray, mga kapatid, na meron tayong maire-report talaga sa Lord. Amen. Di ba? Opo, kanina pa nakataas. Nangangawit ka na dyan? Okay. Di ba? Thank you for reminding. Pang-apat. Ano po yung pang-apat? Yan. Reasons why we should multiply. Again, ano dyan? Because many people need salvation. Maraming tao, mga kapatid, ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Di ba? Last Friday, no, yung mga kapatiran natin sa Nagpayong Christian Church, no, nagpunta dito. Okay? At sila ay nagbahagi ng blessing from the Lord. Okay? Nabanggit doon, no, ni Pastor Timmy, no, yung sa Matthew, di ba? Sabi doon sa Matthew 9:36, ano sabi diyan? Yan, when he saw the crowds, he had compassion them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Okay? So nawa, mga kapatid, makita natin ito. Isa sa reason why we should multiply. Makita natin na yung community natin ginagalawan, yung pamilya, yung kaibigan na ating mga kaibigan ng mga ating kaibigan. Yung ating mga kaibigan, yung mga mahal natin sa buhay, okay? Sabi diyan, ang Panginoon, okay, nagkaroon siya ng compassion. Nagkaroon siya ng habag. Okay? Gaya nga ng diskusyon na namin ni Pastor Timmy, no? Na sabi ko nga, tama ka dun, Pastor eh. Di ba? Hindi pwedeng nahabag ka lang. Hindi mo masasabing meron kang compassion sa isang tao pero wala kang gagawin. Di ba? Ang tunay na awa, meron kang gagawin. Amen. Yun yung magpapakita talaga na aawa ka. Di ba? Hindi pwedeng, uy, kakaawa naman siya. Okay. Hindi pwedeng ganon. Dapat pag nakita mo ang isang tao, uy, nakakaawa naman siya, wala siyang tinapay. Bibilang ko nga siya ng tinapay. Yun yung tamang compassion. Yun yung tamang awa. Di ba? Minsan hindi eh. Tingnan mo siya, tinichismis mo pa, no? Di ba? Tingnan mo siya, nakakaawa naman. Ay, alam mo, nakakaawa, ganyan din yung kapatid ko. Tinichismis mo, pati kapatid mo. Pero ang tanong, doon sa awa na yon, ano yung ginawa natin? Di ba? Hindi mo masasabing awa kapag wala kang ginawa. Amen. Like Jesus, sabi niya dyan, when he saw the crowds, he had compassion on them. Nahabag siya. And that is the reason kung bakit inoffer niya yung kanyang katawan na mapako sa cross.
inoffer niya, tiniis niya yung sakit ng mga sugat ng bugbog. Kasi nahabag siya dun sa mga tao. Nakita niya yung mga tao, they are harassed. They are helpless. Maraming tao na nagsasuffer ng harassment. Maraming mga tao na pakiramdam nila nag-iisa sila sa buhay. They are helpless. This is why the reason, mga kapatid, kung bakit kailangan mong mag-multiply. Kasi there's someone who needs help. Amen. There's someone who needs salvation. Maraming mga tao, mga kapatid, na nangangailangan ng tulong mawala sa bisyo. Alam nyo, akala lang natin yung mga lasinggero, yung mga drug addict, akala lang natin nag-enjoy talaga nila itong mga to. Hindi po. Ginagawa lang nila ito bilang gateway para makalimot sa mga problemang meron sila. I know kasi nararanasan ko po ito. Pakiramdam ko kasi that time na kapag ako'y uminom, pag ako'y nag-drugs, kapag ako'y nag-yosi, kumakalma ako. Kaya ang nangyayari, ang daming lasinggero. Bakit? Kasi akala ng mga lasinggero kapag uminom siya, nakakalimot siya. Hindi niya alam, pagdating ng inumagahan, masakit na ulo niya, may problema pa rin siya. Kaya anong gagawin niya? Iinom na lang ulit siya. Kasi nakita niya, ay, ando pa pala yung problema. Kaya nagiging lasinggero eh. Amen. Maraming tao, mga kapatid, they need help. At ito yung reason why we should multiply. Sabi ko dito, yan, they are like sheep without a shepherd. Nawa makita natin, mga kapatid, yung ating mga mahal sa buhay. Hindi man sila nag-o-open ng problema sa iyo. But nawa makita natin that they need Jesus. They need salvation. Kasi someday, the Lord will come back. Someday, the Lord will return. Sabi ng Bible, kahabag-habag yung dadatnan niya na malayo sa Kanya. Kahabag-habag yung parusang naghihintay sa kanila. Anong parusa to? Itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Sa impyerno. Na kung saan, yung apoy doon hindi namamatay. Nawa, ito yung makita natin. Mayaman man sila physically, healthy man sila physically, pero nawa, makita natin, ano yung naghihintay sa kanilang kapahamakan. They need help, mga kapatid. This is why the reason we should be multiplied. Para po sa aking application, sabi po ng Matthew chapter 14 verses 16 to 20, ano po sabi dyan? Hindi na sila kailangang umalis, kayo ang magpakain sa kanila, sabi ng Panginoong Yesus. Next, sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin nyo rito, sabi niya. Verse 19, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuwang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Verse 20, nakakain at nabusog ang lahat ng ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing na tinapay. I know and I believe na alam natin yung senaryo na yan. Yan po yung senaryo ng feeding of 5,000. Okay? So makikita natin dyan, nawa, gaya ng Panginoon, ine-encourage na tayo, mga kapatid, to multiply. Paano tayo mag-multiply? Ano yung dapat natin gawin? Unang-una, we should be intentional. Okay? We should be intentional. Sabi ng verse 14, diyan po sa Matthew 14, sabi niya po diyan, ano nga po sabi? Wait lang po.
Kaya sabi niya, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila. Kaya't pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Kita nyo, nahabag na naman ng Panginoon. Okay? He showed compassion na naman. And that's the reason na naging intentional siya. Tama po ba yun? Pagdating ng verse 18, ano sabi ng verse 18? Dalhin nyo rito, sabi niya. That's intentional. Di ba? Nung sabi nung mga alagad niya, Panginoon, pauwi na natin yung mga yan. Wala tayong papakain dyan sa mga yan. Gabi na eh. Di ba? Masyadong delikado itong lugar na to. Pauwi na natin. Pero ano sabi ng Panginoon? Kayo ang magpakain sa kanila. Pero wala tayong salapi. Ito lang yung meron tayo. Pero sabi ng Lord, dalhin nyo rito. That's intentional. Tama po ba? So being intentional, we should ask the Lord. Amen. Di ba? Lord, anong dapat kong gawin dito sa taong to? Di ba? Lord, anong gusto mong gawin ko para sa iyong kaharian? Amen. That's intentional. Amen. Di ba? Lord, may gagawin kasi ko, Lord eh. Pero gusto kong umatin dyan, Lord. Kaso may gagawin ako, anong dapat kong gawin? Di ba? Amen. Lord, itouch mo nga yung itouch mo nga yung teacher ko, itouch mo nga yung boss ko. Baka pwedeng payagan niya akong pumunta dito sa gawain mo. That's intentional. Kaya lang minsan nauuna tayo doon sa, sayang, may gagawin ako. Walang intention eh. Di ba? Gusto mong umaten, pero hindi sapat yung pagiging gusto mo lang. We should be intentional. Parang ganito, gusto mo mag-multiply, pero ayaw mo namang gumawa. Amen. Gaya nga ng sabi kanina, your faith does not measure on how you keep it. Tama po ba? So ito rin po yun mga kapatid. Be intentional. Ask the Lord. Ask your leaders. Ask your life groups. Diba? Paano ka makakatulong sa inyong life groups? Paano ka makakatulong sa iyong leader? Diba? Makikita mo yung leader mo, baka stress na yan, tuyot na eh. Diba? Kakahanap sa inyo. Tama po ba yun? Yung leader mo, baka malapit nang mag-ano eh. Sa ano. Diba? Malapit na mag-Noli Me Tangere. Noli Me Tangere ba yun? Si Basilio? O Elfili? Saan ba yun? Nakalimutan ko na eh. Elfili? Noli. Noli, di ba? Di ba? Minsan nakakalungkot yung mga leader mo, ganun na eh. Di ba? Basilio, Crispin, gumaganon na eh. Di ba? Pero ikaw naman, maganon-ganon ka pa rin. Amen. Ask their leader. Minsan nakakalungkot, mag-uusap kayo ng leader mo, kayong dalawa na lang natitira eh. Di ba? Alam mo, kung nalulungkot ako, aso na kaya, kamusta kaya sila? Yun ang tanong natin lagi eh, di ba? Pero kung palitan kaya natin, ano kaya dapat natin gawin, leader? Para ma-reach out ulit natin sila. Amen. That's intentional. Tama po ba yun? O, yung mga leader, ask your life groups. Diba? Ask them. Kung ano ba yung ano ba yung gusto nilang mangyari. Tama po ba yun? That's intentional. If you want to be multiplied, you must be intentional. Pangalawa, ano yan? Be strategic. Amen. Kasi hindi pwedeng intentional ka, pero hindi ka naman strategic. Diba? Siya sabi mo, dami ko nang ginawa eh. Pero ba kasi yung ginagawa natin, hindi match sa gusto nila. Diba? Gaya ng lesson natin sa discipleship, we must find the right bait. Tama po ba? Hindi pwede yung interest mo ay maging interest nila, sila mag-a-adjust. No. Ang pagiging intentional, pagiging strategic, kung ano yung interest ng wini-win mo, dapat yun ang gawin mo.
That's how you catch the fish. Hindi pwedeng namimingwit ka, pero ang pain mo, pizza. Di ba? Namimingwit ka, ang pain mo, milk tea. Di ba? Wala namang isdang nagmi-milk tea. Tama po ba yun? Amen. Di ba? So ito rin po yun. Be strategic, find ways. Anong sabi ng Matthew 14 verse 16? Sabi niya rito, hindi na sila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila. Sabi ni Jesus, kita mo, hindi na nila kailangang umalis. Kayo magpakain. Ibig sabihin, nais ng Panginoon, sa pagiging strategic, find ways. Create a new strategy on how to win people, on how to equip your life groups. Find ways, kapatid. Be strategic. Diba? Baka kasi, yung life group mo, paano yung punta ninyo ng Jollibee? Hindi mo siya tinatanong, nagsasawa na siya sa kaka-burger. Diba? Akala mo nag-e-enjoy sila sa laging Jollibee. Basta yung life group namin, lagi kami nasa Jollibee. Hindi mo alam, naiinggit sila kasi yung ibang life group, natatakam sila, nakikita nila nagpapares eh. Diba? Baka kasi doon na sila nag-crave sa pares. Uy, sana doon ako sa life group ni ano, ang sarap ng pares. See? Be strategic mga kapatid. Find ways. And multiply. Let's create something to deepen our relationship. This is how you will multiply. Pangatlo, sabi ko rito, be committed. Amen. Diba sabi ng verse 15? Ano sabi diyan? Yan, nung dapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, malapit na po lumubog ang araw na at ilang ang lugar na ito. Pupuntahin na po ninyo sa kalapit na nayon ang mga tao upang makabili sila ng makakain. Ang sabi nung another verse, sabi niya, wala po tayong pagkain kundi itong tinapay lang, tsaka 2 isda. Ang daming excuse. Amen. Stop making excuses, but be committed. Amen. Sabi ko rito, don't focus on how, but focus on why. Bakit mo ba ginagawa to? Di ba madalas nauuna yung how eh. Tama po ba? Paano na lang pag ano? Ay, paano ba yan? Wala akong pera ngayon eh. Ay, paano gagawin ko? Wala akong time. Amen. But don't focus on how, but focus on why. Bakit mo ito ginagawa? Because gusto mong lumago, gusto mong mag-multiply, gusto mong sumunod sa Panginoon. Because you believe that you are created to multiply. This is your why, kapatid. Kaya be intentional, be committed. Amen. Be strategic. Put in mind that the mandate of the Lord is not tomorrow, but today. Today, kapatid, pwedeng dumating ang Panginoon. Kaya stop making excuses, but be committed. Sabi ng Lord, go and make disciple of all nations. Teach them, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. And I will be with you, sabi ng Panginoon. The mandate of the Lord, we'll never know. Di ba? Pero pinakamagandang gawin natin para ikaw ay maging intentional, para tayo maging intentional, put in mind that the mandate of the Lord is not tomorrow, but today mismo. Mamaya, darating na ang Panginoon. Amen. Di ba? Kapag meron kayong inaasahang bisita, pag sinabi nila, oh, nandito na kami sa ano. Naku, andyan na daw sila. Bayan, wala pa yung spaghetti. Sabi ko sa iyo, maaga kang di ba? Amen. Tama po ba? Nagkukumahog tayo kapag paparating na yung bisita mo eh. Same with the Lord. Nawa, ganito rin tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, sabi ko rito, wala na ba? Hindi ko ba nailagay ito? Sorry. Yan. Bukod sa be committed, be strategic, at be intentional, sabi ko dito, level up. Sabi mo sa katabi mo, level up. Dapat mag-level up ka. It's time for you to multiply. Amen. Di ba?
I-level up mo kung paano ka ka-intensyon. I-level up mo kung paano ka ka-strategic. I-level up mo kung gaano ka ka-committed. Baka kasi kulang eh. Tama po ba? Level up. Sabi ko nito, tulad ng 2 isda at 5 tinapay, you are meant to multiply. Amoy mo nga yung katabi mo kung amoy tinapay o amoy isda. Amen. Di ba? Nang sa ganun, maraming taong makaranas ng biyaya ng Diyos. Para tayong isda. Para tayong tinapay. Sa pamamagitan mo, sabi doon sa Bible verse na yon, nagpasalamat ang Panginoon sa Diyos. Itinaas niya sa Diyos, ipinagpasalamat niya at ipinakain sa maraming tao. Ganon din naman, itinataas ka ng Panginoon ngayong umagang ito. Para saan? Para maraming makalasap ng biyaya ng Diyos. Kaya para kang tinapay, sabi mo sa katabi mo, tinapay ka. Hindi ko lang alam kung putok o Spanish bread. Anong gusto mong tinapay? Ha? Donut? Naku, kaya pala laging butas yung bulsa mo. Amen. Di ba? Ito yun, tinapay ka. Nais ng Lord na paramihin ka para sa gayon, maraming makakaing tinapay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, isda ka naman. Hallelujah. Di ba? Sabi ko rito, tulad din ng 2 isda at 5 tinapay, yung ating life group are meant to multiply. Kaya invite someone to church, mga kapatid. Help them find their way back to God. Lead them to Jesus. Help them how to start up a new life. This is the day, mga kapatid. Ito na yung araw ng mandate ng Lord. Ulitin ko po, not tomorrow, but today. Help your leaders. Help your life groups. Help your disciples. This is the time for us to multiply because you, me, tayong lahat ay tinawag para mag-multiply. Amen. Remember, sabi ko rito, ang bawat tao ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Gaya ng kinatan natin kanina, He lives 99. Para makita ka. Para makita ako, ganun din naman. He lives 99 para makita yung mga lost soul. Ganito precious. Yung paningin ng Diyos sa bawat tao. Nawa ito rin makita natin. Nang sa gayon, maranasan ng lahat ang kanyang biyaya, ang kaligtasang dulot ng Panginoong Jesucristo. Magtulungan po tayo sa pagdadala ng mas marami pang kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Matthew 9:37, ano daw? Meron ba ako dyan? Wala. The harvest is plentiful, but the workers are few. Pero hindi sinabi, porket few, hindi na magmumultiply yan. Amen. Tama po ba? So tayo, konti, pero you are called to multiply. Amen. You are the salt of the world. Diba? Kapag wala naman sigurong nagluluto na nagtitimpla ng isang dakot na asin. Tama po ba? Nagluto ka ng pritong itlog. I am the salt of the world. Diba? Tumakot ka ng ganun ng asin, diba? Walang lasa ang itlog. Lagyan mo ng asin. Diba? Kapag nagluluto ka, konting asin lang para magkaroon ng lasa. Tama po ba yun? Pero nakita nyo, kahit konting asin lang ang inilagay doon, nagmumultiply. Tama po ba? Nagmumultiply yung tawag ito, yung lasa niya. Tama po ba yan? So, ganun din mga kapatid. Kung sa tingin mo ngayon, ikaw ay kaunti lang yung gift na meron ka ngayon, no. You are called to multiply. Kaya ngayong umaga pong ito mga kapatid, wala po tayong reflection. Nag-overtime na yata ako ng ilang minuto na nak? 5 minutes? Ang galing ko kalkula. Okay. So tapos na po ako. Ngayong umaga pong ito, wala po tayong reflection. But, meron pa rin tayong partners. Okay?
So magkakaroon tayo ng partners. Ano gagawin natin sa partners natin? I know na familiar na kayo, ginagawa naman natin dito sa church yon, yung prayer for 3. Okay? So ngayong araw na to, gagawin natin sa partners natin, hindi tayo sasagot ng tanong, pero magbibigay tayo ng 3 pangalan. Okay? 3 pangalan na you want to be reached out. 3 pangalan na gusto mong ilapit sa Panginoon. Okay? Gaya ng sinabi dito ng Panginoon kanina, nung pagkakuha niya nung 2 isda at 5 tinapay, itinaas niya to. Siya ay nagpasalamat at pinaghati-hati, nagmultiply. Gaya ng sinabi ko rin kanina, ikaw ay parang isda, parang tinapay. Tinaas ka ng Panginoon para ikaw ay magmultiply. So ngayong umagang ito, itaas din natin yung 3 pangalan. Okay? Sabi ko dito, ilalapit natin sa Panginoon, ipagpe-pray natin ng partner ninyo. Okay? Hindi lang ngayong umagang ito, but throughout the whole week. Pagpe-pray po natin yan. At yung mga pangalan na babanggitin ninyo, okay, let them know. Okay? Let them know na pinagpe-pray mo sila. Okay? Tama? Sabi ko dito, yan. At pagkatapos doon, kahit isa lang doon sa 3 pangalan na yon, dapat makasama natin next Sunday. This is how we will multiply. Again, ulitin ko po, you are called to multiply. Okay? So wala man tayong reflection, but meron tayo ngayong application. Sabi ko nga ng application, again, be intentional, be strategic, be committed, at higit sa lahat, level up. Level up. Kailangan natin mag-level up, kapatid. Amen. Tayo po lahat ay manalangin sa Lord. Lord, sa umagang ito, O Diyos, salamat, O Lord. Salamat, Panginoon, sa paraan kung paano mo kami tinitignan, O Diyos. Patawarin mo kami, Lord. Kung madalas, Panginoon, tinitignan namin, Lord, we are not part of a multitude. But Lord, today, help us, Lord, to put in mind, O God, that truly, Lord, your mandate is not tomorrow, but today. You want us, Lord, to multiply today. Lord, hindi namin magagawang mag-multiply without you. Gaya ng 5 tinapay at 2 isda, Lord. Hindi siya nag-multiply ng sarili lang nila. But nag-multiply sila dahil sa iyong salita. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa iyong mga kamay, O Diyos, pinagkakatiwala namin, Lord, ang aming mga buhay. May you lift us up, Lord God, so that we will be able to multiply. Gaya ng isda at ng tinapay, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang may kakayahan para kami, Lord, ay mag-multiply. Kaya sa umagang ito, O Diyos, banalang katawan ng ating Panginoong Jesucristo na napako sa cross para po sa ating mga pagkakasala. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Taas naman po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo rin po sa mayamang dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. In the same way, after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin ang Panginoon. Patuloy po natin papurihin ang Panginoon. Muli, O Diyos, maraming salamat sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord, for the gift of salvation, Father. Thank you for your amazing grace, O God.
Thank you, Lord God, for everything that you have done, Panginoon. Truly, Lord, you deserve all the praises, all the glory, all the honor and power. In the name of the God, the Father, God the Son, the God, the Holy Spirit. Amen, amen, at amen. Praise God. Happy Sunday po sa ating lahat po. Purihin po ang Panginoon. Amen. Masarap sa pakiramdam, di ba, kung sabihan kang job well done. Amen? So, ngayong umaga, sa ating pagkakaloob, kailangan marinig din natin na sabihan o i-acknowledge, i-declare ni Lord na job well done din tayo. Amen? So, sa ating pagkakaloob, buksan po natin yung ating mga Bible. Sa aklat po ng Proverbs 3 verse 9, sinasabi, parangalan mo ang Panginoon na iyong parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Amen. So sabi nga daw, ang sabi ni Solomon, inuutusan niya tayo na parangalan natin ang ating Panginoon sa lahat na possession, yung ating mga possession. Anong meron sa atin? Anong meron sa iyo ngayon? Ibalik mo yan kay Lord. Kasi galing yan sa Kanya. So sabi niya, parangalan natin. Bakit? It is a command. Sabi kanina ng salita ng Panginoon, it is a command. Utos. Na dapat sa ating pagkakaloob, ginawa natin to kasi gusto nating parangalan ng ating Panginoon. At ito'y gawain ng mga anak ng Diyos. Amen? So pangalawa sabi niya, bakit tayo magkaloob? Kasi nga, tayo ay may pananampalataya. Amen? So dapat tayo magkaloob para saan? Para po sa gawain ng Panginoon. Hindi para sa akin, hindi para kay pastor o kanino paman, kundi sa mga anak ng Diyos. Kasi yung ating mga kaloob, malaking bagay po to ang maitutulong para mapurihan yung ating Panginoon. Amen po? So sabi nga again, kung gusto nating marinig ngayon sa Panginoon, ngayon mismo, sabihin niya, job well done. Amen? So sinong gustong makareceive ngayon ng job well done sa Panginoon? Tumayo na po tayo sa ating pagkakaloob. Itaas po natin yung ating mga sobre. Yung mga walang sobre, pwede po nating hawakan na lang. At so yung mga sa online po natin na mga kapatiran, kung gusto nyo pong magpaabot na inyong mga offering, makikita po dyan po sa ating screen yung GCash number po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, O Lord, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ngayong araw, Lord, narinig namin galing sa iyo, Lord, ang job well done. Na tama, Lord, ang aming ginawa at gagawin pa, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Panginoon, nandito po yung aming mga sarili. Nandito po, Lord, ang sobre, Panginoon, na aming hawak, Lord. Tanda, Lord, ng blessing, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Kay Lord, sa umagang ito, Panginoon, kasama, Lord, ang aming pananampalataya, Lord. Nandito po kami, Lord. Alam namin, Panginoon, na magamit ang biyayang ito, Lord, sa pagpaparangal, Lord, ng iyong pangalan. Kay Lord, maraming salamat sa mga possession, Lord, sa blessing, Panginoon, sa trabaho, Panginoon, sa mga negosyo, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, O God. Kasi alam namin, Lord, sa pamamagitan ng mga bagay na to, maririnig namin sa iyo, Lord, ang job well done. Maraming salamat, Lord. Magkaloob kami ngayong umaga, Lord, ng masaya. Kasi alam namin, Lord, ito'y para sa iyong karangalan. Amen. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po'y magkaloob na.
Tayo po lahat ay magsitayo para po sa ating benediction. Taas po natin ating mga kamay. Saluhin natin ang mayamang biyaya ng Panginoon. Mula sa biyayang hindi maubos-ubos na mula sa Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Pasaganain tayo sa lahat ng pagkakataon. Nang sa gayon, sumagana rin at mag-umapaw ang ating mga puso sa paglilingkod, sa pagpupuri, at sa pagtulong sa iba. Sa lahat ng ito, tanggapin natin at i-enjoy natin ang mayamang pagpapala ng Panginoon. Tapat ang Diyos na siyang nagbibigay. Kaya nawa, hahayo tayo. Bitbit ang mayamang pagpapalang ito. Nang sa gayon, tayo nga ay maging pagpapala sa iba rin naman. Sa pamamagitan nito, mapaparangalan natin ang Panginoon. Maraming tao ang magpupuri, magpapasalamat sa Diyos. Kaya humayo tayo, taglay ang nag-uumapaw na pagpapalang mula sa Diyos. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, tanggapin mo ang rumaragasang pagpapala. In Jesus' name, Amen, Amen, at Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Tayo po natin magkabayan na bilang magkakapatid sa Panginoon. Goodbye po sa ating home church. Magpalain po kayo ng Panginoon.